Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, so ngayon po ay balik live po tayo at pagbasa ng Bible. Alright, so pasensya na dahil hindi tayo nakapag-live. Alright, pero tuloy natin yung ating pagbabasa. Alright, so ngayon po ay nasa Mark chapter 4 na po tayo. Okay, matagal-tagal po tayo matapos kasi ang kalooban ng Panginoon, God willing, buhay pa tayo. Alright, kapag tawag dito yung pwede pa tayong bigyan ng Panginoon, okay, para makapag-share. So, ituloy natin. Alright, so ngayon ay talakayin natin ang paghahasik. Alright, ang talinghaga panungkol sa manghahasik. Okay, manghahasik pala. Alright, so verse 1, nagsimula muling magturo si Jesus sa tabi ng dagat at nagkatipon sa harap niya sa lubang napakaraming tao, kaya siya ay sumakay upang umupo sa bangka na nasa dagat. Ngunit ang lahat ng napakaraming tao ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Verse 2, sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sa kanyang pagtuturo, sinabi niya sa kanila, makinig kayo, narito, lumabas ang manghahasik upang maghasik. Ang nangyari, nasa kanyang paghahasik ay may nahulog nga sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon mula sa himpapawid. Okay, so meron daw mga hasik. Okay, so nahulog sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon mula sa himpapawid at nilamon ito. So, nung naghasik daw, okay, napunta doon or nahulog sa daan, okay, at dumating yung mga ibon. Okay, at hindi na tumuloy. So, yun yung una nating titignan, okay, tatalakayin na may mga tao kasing, especially kapag when it comes to pag-church, yan, laging dadalo sa simbahan, okay, consistent na pagpupunta sa church. So, may mga Christian kasi na sa una lang magaling, okay? So, like for example, okay, ito ay yan, hinasik, pero napunta sa gilid, tapos tinuka ng, okay, ng ibon. Kaya, ang nangyari, hindi tumuloy, hindi siya nagtuloy-tuloy na magsimba. And verse 5, parang ganun yung pagka-intindi natin. Okay? And verse 5, at ang ilan ay nahulog sa lupang bato na walang sapat na lupa. Okay, yung isang naman nahasik or buto, okay, na nilagay, okay, nahulog sa lupang mababato at walang sapat na lupa. So, siyempre kapag tayo po ay magtatanim tapos nailagay doon sa madaming bato, so it means walang mga lupa. Paano tutubo yun? Okay? So, ganun din. Ano nangyari? Sabi dito, walang sapat na lupa, ang mga ito ay sumibol kaagad dahil hindi malalim ang lupa. So, sa una, okay, siya ay nagtisimba lagi, tapos nag-involve sa church. Pero after that, tingnan natin dito, ang pagsikat ng araw ay nalanta ito. So, nung sumikat lang yung araw, medyo na-offend lang yung yung people or yung tao na nag-church lagi, nag-involve agad. Okay? Nung offend lang konti, biglang nawala. Okay, kagaya nito, natuyo. Verse 7, at ang ilan ay nahulog sa dawagan, at ang mga dawag ay lumago, at sinakalang mga ito, kaya ang mga ito ay hindi nagbunga. Okay, so ito naman, ito ay nahasik, nadawagan, okay, lumago, pero nung sinakal, okay, parang siguro may konting bagyo lang sa buhay, nagkaroon lang ng konting problema, okay, hindi lang pinayagan ng parents na mag-church, okay, hindi na tumuloy kasi because of the persecution of the parents. And sabi dito sa verse 8, at ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at ito ay namunga habang tumataas at lumalago. Ang isa ay nagbubunga ng 30, ang isa ay 60, at ang isa ay 100. Okay? So, makita natin yung last part ay nagbunga. Okay? Ang nangyari po ay naihasik doon sa magandang lupa.
okay, nadidiligan, okay, namunga, tumaas, at lumago. Okay? Ito ay, example, kung sa business, kumita ng 30%, 60%, and 100%. Bakit? Kasi ito ay maganda, okay, at time niya na para mamunga. At ganon din tayo. Kapag tayo ay consistent, nagpe-pray, nalangin, nagpinanalangin, nagbabasa ng Bible, nag-church, okay, nag-invite tayo, hindi tayo sumuko, kahit dumating yung storm ng buhay natin, tayo ay sinusubok ng Panginoon, okay, nagkaroon tayo ng malaking problema, sakit, pero tayo ay nanatili, okay, mangyayari kagaya nito, dito sa nangyari, okay, namunga ng 30% or 30 na bunga, 60 na bunga, tsaka 100 na bunga. At kapag tayo po ay nagpatuloy sa pagiging Christian, sa pag-church, okay, hindi tayo, kung na-burn out tayo, pero nagpapatuloy pa rin tayo, okay, tayo ay magkakaroon ng bunga. Okay? So, kapag tayo po ay hindi po sumuko, time will come, okay, mararanasan natin yung bunga. At sabi sa verse 10, nag-iisa na siya ang mga nasa palibot niya, kasama ang 12 ay nagtatanong sa kanya patungkol sa talinghaga. At sinabi niya sa kanila, ang makalam ng hiwaga ng paghahari ng Diyos ay binigay na sa inyo. Ngunit sa kanila na nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa talinghaga, upang sa pagtingin sila ay makita ngunit hindi makatalastas, at sa pagdinig sila ay makarinig ngunit hindi makaunawa, kung hindi ngayon sila ay manumbalik at ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad. In verse 13, dito, at sinabi niya sa kanila, hindi ba nyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano nyo naintindihan ang lahat ng mga talinghaga? Okay, yaong nag-aasik ay nag-aasik ng salita. Ito yaong mga nasa tabi ng daan, kung saan ang salita ay nayasik. Sila yung tuwing makarinig ng salita. Dumating kaagad si Satanas at kinukuha ang nayasik na sa salita sa kanilang mga puso. So kung tayo po ay nakikinig ng Word of God, okay, tayo po ay lagi pong nag-church, o mayroong pastor nagtuturo sa atin, so sila po ay nag-ahasik, okay. Ang nangyayari nga lang, okay, tayo po ay porket andyan lang si Satan, kung si Job, ang nangyayari, okay, pinayagan ng Panginoon na sige, subukan mo si Job, kasi si Satan, okay, nagtanong sa Panginoon, okay, nagkakaroon sila ng conversation. So, pwede ko pang itry. So, itry mo kahit mawala yung mga pera, asawa, anak. Kasi si Job po, ang nangyari po sa kanya, okay, yung kanyang mga ari-arian ay nawala, ang kanyang anak ay namatay, ang kanyang asawa ay persecute. Sinabi pa naman ng asawa niya, ano ba yung Diyos mo? Pero, hindi pa rin siya sumuko. At dumating yung time na nagkaroon siya ng sakit sa katawan, hindi siya makatulog. Pero siya ay nagpatuloy. Okay? So, sometimes sa buhay natin, may ganun. Satan ay sinusubok tayo. Pero sabi ng Panginoon, mo lang siyang patayin. After that, siya ay nagpatuloy. Naging times 2 yung kanyang anak, okay? Kanyang ari-arian, nag-times 2. Bumalik yung kanyang asawa. Okay, syempre, hindi na yung parang mabubuhay pa yung anak niya. So, yung anak niya nasa heaven na, tapos may ulit silang 10 anak. So, sabi dito, na may time na tayo ay, okay, sabag na lang bunga, okay, pero may time na sinusubok tayo. Magpatuloy lang tayo, okay? Kahit anong mangyari sa buhay natin, merong Panginoon, merong Diyos na andyan lagi, okay? Ang Diyos ang gagabay sa atin. Ang Diyos ang maglalago sa atin. Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya. Tuloy natin dito sa verse 16. Ganyan din naman, ito yaong mga nayasik. Okay? Sila yaong sa tuwing makarinig ng salita, dumarating kaagad si Satan at kinuha ng yasik salita sa kanilang mga puso. Okay? Si Satan ay laging andyan na para hindi lumago yung pananampalataya ng isang tao. Okay? Verse 16, ganyan din naman, ito yaong mga inayasik sa mapatong mga lugar, sila yaong sa tuwing makarinig ng salita, ito kaagad nilang
ito ay kaagad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit sila ay walang ugat sa kanilang mga sarili, kaya sila ay pansamantalang nanatili. At ito ang mga nayasik sa lugar ng mga dawag, sila ay yung mga nakarinig ng salita. So yung mga naiyasik dun sa mga bato-bato, okay, ulitin lang natin, okay, sila daw ay pansamantala na nakarinig, natili, pero nawala din. And verse 18, ito naman yung mga nayasik sa mga lugar ng mga dawag, sila yaong mga nakarinig ng salita, ngunit ang kabalisahan sa kapanahunan, ito ay ang pandarayan ng kayamanan at paghahangad ng ibang mga bagay, pumasok sa kanila ang sumisiksik sa salita, ito ay nagiging walang bunga. So nagkaroon sila ng pera, ganyan, meron lang persecution or nagkaroon lang ng parang bagay na gustong makuha nila, okay, yumaman sila, so umalis din. So sana tayo, kapag tayo pinagpala ng Panginoon, wag tayo po tayong mag-backslide kasi pinagpala na tayo ng Panginoon, so kailangan natin magpatuloy. Ito yaong mga nayasik sa mabuting lupa, sila yaong nakikinig at tumatanggap sa salita at nagbubunga. Sa isa ay 30, sa isa ay 60, at isa ay 100. Sana sa tatlo na yun ay, or 4, nawa ay doon tayo doon sa nagbunga, okay, lumago, okay, at nanatili. Alright? So, nawa tayo ay manatili at manampalataya sa Panginoon. At syempre, magtataka yung iba, paano ako? Diba? Hindi pa naman ako nayasik. Okay? Hindi pa ako nasisira ng Word of God. Okay? So, andito kami para i-share yung Word of God. So, kung nakikinig ka ngayon, so kung hindi mo pa na-try, okay, mag-church, okay, dito kami para i-invite ka, tapos share namin yung Word of God, i-disciple ka. So, message ka lang. At kung ikaw hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, dahil ang gusto namin, makamit yung Great Commission, okay, gusto namin na makapag-invite pa, okay, at hindi mangyari yung 3 or yung 2 na sa una lang magaling, di ba? Tapos hindi na nagpatuloy. Pero ang goal namin ay masiran ka muna, okay, ng word o ng gospel. So, merong time will come, tayo ay din mawawala din sa mundo. So ako I realize na useless din pala yung buhay dito kapag hindi binigay sa Panginoon yung buhay natin. So inisip ko yung mga tao. So kung ako, 'di ba? Ligtas ako, paano yung iba? Okay? Kung ako pupunta ako sa langit, paano yung mga mapupunta sa impyerno? Kaya we decide na kahit nag-work, okay, may ginagawa, okay, so makapag-invite sa church, makapag-share ng Word of God, okay, at makakaroon ng bunga kagaya ng isang tinalakay natin kanina. Alright, so kami ay andito para gabayan ka. So sabi doon sa Romans 17:3 na lahat ng mga makasalanan, okay, ay hindi makaabot dun sa altar ng Panginoon. Okay? So, kaya ngayon, andito ako para i-share na time will come, okay, tayong pupunta sa impyerno. Bakit? Kasi nasa Romans 3:23 na lahat ng mga makasalanan ay hindi makakaabot dun sa altar ng Panginoon. At sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sabi, bakit iba na yung out of context na? Pero, kasi ito na rin kasi yung time para i-share. Okay? Siningit ko lang siya. Kasi ang ating tinalakay ay yung talinghaga ng pag-aasik or mga asik. Pero gusto ko rin kasing i-share kasi time will come, tayo ay mamamatay. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad ng ating kasalanan kapag tayo nakapagmura, tayo ay nakakanakaw, nagsisinungaling, ay part tayo doon sa impyerno. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 8. Okay, lahat ng mga sinungaling ay part doon sa impyerno.
Kaya, nawa, okay? Excuse me. Kung gusto mong maligtas, sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Ang Diyos lang po yung daan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Wala na pong iba. Dahil siya po ang gumawa dito sa mundo, gumawa sa atin. At ang Diyos ay napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Bakit siya napako? Para akuin yung ating kasalanan. Kaya, sa Panginoon tayo lalapit. Okay? So, like for example, diba? Doon sa guard, pag tayo papasok sa school, so hindi tayo makakapasok doon kung hindi tatanungin ng guard na dito ka ba, diba? May ID ka ba? So tayo, pag tayo ay gusto natin makapasok sa langit, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Kung mayroong mag-check, tinanggap mo ng Panginoon. So kung hindi tayo makakapasok, sa impyerno tayo pupunta. Kaya kailangan natin ay, kumbaga ang ID natin, para tayo makapasok doon sa langit. Okay? So, illustration ko lang yun. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa Romans 10:10, tayo ay humingi ng tawad. Okay? At magpakumbaba tayo sa Panginoon. Napaka-basic lang. So, we need, okay, na magpakumbaba. Okay, so ngayon, meron kaming prayer. Kung gusto mong mag-decide ngayon, pero mas maganda mag-decide ka na po ngayon. Dahil po, bukas pwede tayong mamatay, mamaya pwede tayong mamatay. Okay, so pag tayong mamatay, wala na. Kaya meron kaming prayer, okay? Pero ang pinopoint ko lang, itong prayer na to ay paraan, hindi ito yung maliligtas, di ka dito maliligtas. O hindi ito nakakaligtas, kundi ang Diyos yung magliligtas sa atin sa impyerno. Alright, so ngayon ay mag-pray tayo, susunod mo ako sa prayer. After this prayer, tapos na po tayo. Alright, so let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong buhay dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so congratulations. Ngayon po, kung tayo ay nag-decide ng taos-puso natin tinanggap ang Panginoon, tayo nagsisirat sa ating mga kasalanan. Romans 8:1, wala na pong hatol na kay Kristo pa. Okay, at sabihin ng mga iba na may past ka, di ba? Magnanakaw ka, di ba? Ganito ka, ganito. Pero past is past, wala na. Hindi natin kailangan tingnan yung past. Focus natin sa present na ngayon ay tinanggap ng Panginoon. Ngayon, kung talagang totoo mong tinanggap ang Panginoon at ang Diyos yung nakakaalam, hindi ako, ikaw po ay ligtas na. Alright, so may tinatawag na spiritual birth. Ngayon mo tinanggap ang Panginoon. So, kung ano yung date na panapad mo to, kailan mo tinanggap ang Panginoon. So, ako tinanggap ko ang Panginoon October 21, 2015. So, 2016. Mga 8 years na ako Kristiyano at ligtas na. Kaya ngayon, okay, it's a time to share, okay, yung aking nalaman, yung knowledge, na pwede palang maligtas sa impyerno. Alright, salamat sa inyong panonood. See you tomorrow and God bless.